mga pangarap, liwanag at dilim. Sa panahon ng kadiliman marahil marami ang nagdurusa. Maraming tumatahimik ngunit napapahamak. Oo, ang mga takot at naghihinagpis na naninirahan. Hinihintay ko ang araw na ang lahat ay maglalaho, malayo sa pagkabigo at pang-aapi. Kaya sa mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag ninyo akong salingin. No limit ang here. Ipinakikilala ko ang bayan ng San Diego. Jesus Mariosep! Maghintay kayo mga bulagsak! Nako, sigurado akong sinayang mo lang ang pera mo sa pagpunta dito. Wala kang kakainin dito kundi tinola sa hindaan at matutulog ng hindi kontento. Ang pagbabalik ni Don Juan Crisostomo Ibarra. Mga Ginoo, lubos kong ipinakikilala sa inyo ang anak ng aking kaibigan, si Don Rafael Ibarra. Ito ay si Juan Crisostomo Ibarra. Aba, Padre Damaso, ang puro ng San Diego. Kinagagalo kong makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Kung nagkakamali ako, Presidente Reverencia. Isang istoryang sumasalamin ng galit, Hoy, dalhin mo yan dito, pronto! pagtataksil, at ng labis na paghihinagpis. Leg at bakbak, palitan mo ito ngayon din! Talaga, ikukulong mo kami sa kumpento. Basahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi siya makapagbasa. Mas matalino ang kanyang tiyan kaysa sa kanyang ulo. Babe, bibo, bo! Mga lapastahang bata! Ginoo, maawa ka sa mga bata! Sa mga ilang dito tanda! Ginoo, gumising ka, Ginoo! Kung gayon, bakit nyo kayang bangkay na aking ama? Saan mo nila ang bangkay niya? Inutos ko na isang maliit na panin na ilibing siya sa libingan ng mainchik. At ginawa mo sabi niya? Hindi po. Mabigat ang bangkay at malakas ang ulan. Kaya inilapit ko muna sa ilog ang kanyang bangkay. Patawad po, senyor. Mga pasaway na bata! Hindi kayo titigil, di ba? Ikaw, Basilio, puntahin ka na 2 reales sapagkat hindi maganda ang tunog ng kampana. Hindi ka rin uuwi ng alas 8 kundi alas 10 ng gabi. Ngunit tuhuli na po ako ng gwardiya. Wala akong pakialam! Sasagot ka pa! At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo nilalabas ang 2 onsang ginto na yung ninakaw. Hindi na kayo nahiya! Pati simbahan ay pinagnanakawan ninyo! Tama na po. Maawa po kayo. Bitawan mo ko! Tama na po. Tama na po. Tama na po. Bitawan ako! Maawa po kayo. Tama na po. Ngayon pa lamang, ipaparusa ko na ang ama ng isang magnanakaw na mamamatay sa loob ng bilangguan at walang kumpa. Ako magbabayad para sa may lubos mo. Dala ko kutsilyo pa. Dala ko mong gatay sa anak na nalagay sa alanganin sa makukulang. Sana hindi ko masaktan sa matukas ng galit. Para sabihin ko sa inyo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sosyaling kong tao, walang nakakapasok sa amin, kundi sa labas lamang. Aba, excelentísima, Senyora Puchil. Hindi nga nakakapasok ang mga Alpres, kundi ang mga pinaliptad na tulad ng inyong asawa. Mario, sa konsolusyon. Ano naman gulo ito? Pagtigil kita kakaya sa mga tao. Ikaw, ibili mo yan ng maraming damit at kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. Ikaw ang buminaasan, mga walang boto. Parang natuloy ng hiya. Mayaman mo sa lupa o gali. Magtigil ka, Alperes! Kung makalipos ka sa amin ay parang kaganda ng iyong moral. Napakatamis ng iyong ginagawa. Siguro dahil yun ay nalihan mo na napakaraming kababaihan sa mga bansang ito. Paalam ako. At nabayan ka naman ng ito. Magkakilala na kayong dalawa? Si Crisostomo at si Maria ay magkasintahan. At nakakda na po silang kasama. Hindi ko nakakaala na ang binibini ay mayroon ng nobyo.
sapagkat di naman ito nakagugulat. Lalo na't marami ang mga binatang nagnanais na mapangasawa ang dalagang kagaya mo. Salamat po sa mabubuting mga salita. Ngunit nakakahiya lamang na pinupuri ako ng ganito. Narito po ako upang dalawin si Maria, Padre. Ngunit dahil narito na rin po kayo, nais ko na kunin yung pagkakataon ito upang may pagkasundo sa inyo. Hindi ka na dapat nagpunta dito at walang karapatan ng isang katulad mong eskomunikadong umarap sa aking inaanak o maging sa akin. Halika na, Crisostomo. Ihahatid na kita sa ibaba. Hindi po, Tio, sapagkat mayroon po mahalagang balita para sa inyo at kay Maria. Hindi ko na po inaasahan na andito ang Friday at si Don Tiburcio. Él es mi sobrino, el señor Don Alfonso Liñanes. Napagkasundoon na namin ng Friday na ipapakasal si Maria sa Linares. Narating mo naman ang sinabi nila, hindi ba? Maria, ano? Totoo ba ang sinasabi nila? Estamos bromiendo. Sa akala mo ba papayag akong mapangasawa mo ang aking inaanak na si Maria Clara? Maria, hindi ako maniwala na nanilat lamang ako ay meron na ibang dalang naisip ko sa iyo. Sa tingin mo ba, Ginoo, ay papayag ako? Nakagagaan ng loob na marinigan mula sa iyo. Pero paano kung pilit ka kanilang nais? Sa tingin mo ba, Ginoo, ay magpapapilit ako? Ako sabi niya ng kanang iyong ama mamaya. Tiyak na ipipilit ka na hindi ka dapat para sa amin. Kilala ko ang tiyo, na siyusot ang lahat ng gustong mangyari ng mga Friday. Huwag mong takutin ang iyong sarili sa mga bagay na kailanman ay hindi mangyayari. Niligtas mo ang aking buhay. Sa kapila ng kasawian ng iyong angkat sa aking angkan. Marapat lamang na ibalik ko sa iyo ang iyong yamang nawala. Sumama kayo sa akin sa ibang bansa at magturingan tayo magkapatid. Tayo mga sumimpalat ng sarili nating bayan. Di ako magiging masaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mamatay. Pero bakit kinaharis niyo ako? Maaari kayo magtagumpay sa ibang lupain. Subalit, maaari niyo din makalimutan at pagtaksilan ng bansang Pilipinas. Hindi totoo yan. Lagi ko ngayon naisip ang kapakanan ng bayan. Hindi ninyo ako naunawaan. Paumanin po, Padre Damaso, ngunit bakit dito po tayo mangungupisa? Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka. Padre Damaso, ano ang gagawin mo? Kalarse la boca! Por favor! Por favor! Por favor, Padre Damaso! Huwag po! Huwag po! Kayo po ba ang tunay kong ama? Kaya po ba inililihim niyo to sa akin? Dahil makakasira ito sa inyo? Kung sa bagay, suklam-suklam ang katotohanan. Kaya huwag na kayong magtangkang magsinungaling pa sa akin, Padre. Lalo na nasa tahanan tayo ng Diyos. Solo di me la verdad de una vez. Oo. Hindi mo maaaring itong sabihin kay Tiago. Masasaktan siya. Masasaktan si Tiago. Makakasira ito sa kanya. Maria, sisira ang lahat ng pinagharapan namin. Mabigyan ka lang ng magandang buhay. Naiintindihan mo ba, anak? Halika, anak. Numetukes! Hindi ako makapaniwala na ang buong pagkatao ko pala ay isang pagpapanggap at kasinungalingan. Kaso'y fruto de relasyon inmoral? Kayo, nagpalaki sa akin na may takot sa Diyos. Ngunit ikaw ang aking ama na isang makasalanang praile. Basilio! Mga anak ko! Basilio! Kapit ito ni Basilio! Basilio! Mga anak ko! Bakit mabuhay ka mga anak ko? Hindi! Kayo! Nakita niyo ba yung mga anak ko? Hindi! Basilio! Basilio! Sabihin niyo sa akin na nananaginip lamang ako.
Sabihin mo sa akin na binabangon lang ako siya. Isingin mo ako. Isingin mo ako. Ayoko mabuhay mo. Wala sige sa akin. Nabalitaan ko ang nangyari. Ako ay nakikiramay. Kayo ay nakikiramay? Kayo? Kayo pumas lang sa aking nobyo. Tinato niyo siya na parang kayo. Alagad kayo ng Diyos. Ngunit nais niyo ang kamatayan ng isang tao? Maria! Por favor, ayoko na tumahimik pa. Buong buhay ko. Sinasabihan niyo na lang ako na tumahimik. Sumunod, makinig! Saan nanggagaling ang iyong mga paratang, Maria Clara? Bueno, iha. Kung gusto mo talagang maglabas ng iyong saloobin ay pinahihintulutan kita nang marinig namin ng iyong ama. Wala kang kasing sama. Wala kang kasing sama. Bakit niyo siya inayaang mamatay? Isa siyang manangal na tao. Wala siyang ibang inangat kundi mapabuti ang bayan ng San Diego. Ginawa niya yun. Kahit alam niyang marami siyang makakalaban. Sino ang babaeng yan? Siya po ang aking ina. Nasugatan na ako at may 2 araw na rin ako hindi kumakain ng iinuman lamang. Hindi magtatagal mamamatay na rin ako. Sinugin mo ang aming bangkay ng iyong ina at ukayin mo ang gintong aking ibinaon. Gamitin mo ito sa pag-aaral. Ang pag-ibig ay isang sakit na dulot ng kasiyahan. Mahal ko ang aking bayan, pagkat utang ko rito at pagiging utang pang aking kaligayahan. Maaari po ninyong ipamediko legal at suriin ang katawan ng nasawi upang malaman ang tunay na kadahilanan ng kanyang pagkasawi. Pinoprotektahan ko lamang ang aking pamilya at gusto ko lamang na ako ay paboran ng lipunan. Hindi iyon maaari. Kailangan may mangyari. Ang buhay na walang kabuluhan hanggat maaga ay dapat nang lupasan. Wala kayong karapatan lapastanganin ang aking pangalan. Ako ang kura paroko ng San Diego. Ako ang nararapat galinggin ninyong tanan. Kumpisal ay sagrado. Ito'y hindi dapat pinagkakalat sapagkat ito'y malaking kasalanan sa Diyos. Ang buhay ng nabubuhay sa bayan ay hindi naman mahirap kung may mabuting puso. Kayong mga hampas lupang Indio, hindi ba kayo magbibigay galang sa akin? Ako ba'y hindi ninyo nakikilala? Doña Victorina, yung akala mong kiraganting maganda ay sinabihan ba naman akong labandera? Kung makalpos ka sa amin ay parang ang ganda ng iyong moral. Kung hindi lamang binigyan ng ibang kahulugan ang nilalaman ng liham na iyon, marahil ay pinawalang bisa ang paratang sa kanya. Maria Clara, anak ko, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo.